Nagstay ako sa bahay after at naubos lang ang oras ko sa paglalaro. Hindi naman ako pinakalman ni Albert. Kahit pa nakikita niya na wala akong ibang ginagawa, kung hindi yun lang. May pakiramdam naman ako na hindi niya ako papayagang magtrabaho. Kahit pa magpaalam ako kaya eto na lang. Ganito na lang ako. Busy na ako sa kalalaro nang bigla na lang mag-pop up ang message ni Glenda. Naging sobrang tahimik siya at hindi na ako kinulit tungkol kay Albert. At ang pag-chat niya ngayon ay nangangahulugang handa na itong makakuha ng sagot mula sa akin. Ay nako, ano kayang sasabihin ko dito? I know that you're in game. So if you didn't want me to disturb you, you have to finish that now and talk to me. Sabi ng message niya. Siguradong tatawag ang buruhan na to. Kapag hindi ko ginawa ang gusto niya, kaya naman nireplyan ko na lang siya na tatapusin ko lang ang laro. He's my dearest best friend and even she's noisy. I will still love her. So ayun, itinuloy ko na ang paglalaro pagkatapos ay nag-video call na ako sa kanya. Hindi na ako nagtaka na i-cancel niya yun at ginamit ang group chat namin. Are you ready to tell us who Albert really is in your life? Ang bungad agad na tanong niya. Wala talagang ligoy-ligoy. Tanong agad, kamustahin mo kaya muna ako? Ang sabi ko naman sa kanya. Paano pa kitang kukumustahin kung alam kong okay na okay ka? Naglalaro ka nga eh. Ang sagot niya naman na naging dahilan ng pagtawa namin. Melvin was with her and the other lovers were together too. Ako lang talagang alone as always. So ano na? Ang naiinip niyang sabi. Fine. Ang tinatamad kong sabi. Wala naman akong ibang masasabi kundi ang ikwento sa kanila kung paano kami naging mag-asawa. Pati na rin ang pagbanggit niya sa Sandra na yun. Nang natutulog siya ay sinabi ko na din maliban sa pagpupersa niya sa akin. Wait. So how do you feel when you hear him calling someone else's name? Is this right after you have something? Tanong ni Glenda. Bakit mo pa kailangang itanong yan? Ang natatawang tanong ni Melay kay Glenda. I just want to know. So how do you feel? Siyempre nakakainis at nakakagalit. Sabi ko na lang na kulang na lang umusok ang butas ng ilong ko. Sino ba naman ang matutuwa na tumatawag ng ibang pangalan ng asawa niya sa kanyang pagtulog? Kahit na first marriage ang naganap sa inyo? Tanong niya ulit. Of course, kahit ano pang paraan ng pagpapakasal namin, hindi niya dapat ginawa yun. Tsaka sana iyon na lang ang pinakasalan niya, diba? Sabi ko pa. Wait, as far as I know, Albert is the wealthiest in the country. So, does that mean that you are the wealthiest among us now? Tanong pa ni Adele na natatawa. Aba, dapat ilibre mo na kami. Dagdag pa niya na sinigundahan naman ng iba pa. Ano yun? Manghihingi ako sa kanya ng pera. No way. Hey, isipin mo na lang na malaya niyang nagagawa sa katawan mo ang lahat so dapat ay matugunan niya ang lahat ng wants at needs mo. Sabi pa ni Glenda. No, I'm not going to ask for him for money. Ang pinalkong sagot. Okay, kailan mo na lang kami i-invite sa bahay niyo? Sabi naman ni Mike. I'd rather meet you outside than bring you here. Sabi ko naman. Oh, napakadamot. Tili ng aking best friend na kinatawa namin lahat. Stop laughing. I am really curious about his house because no one has ever been there. We are not that close, besties. I'm sorry for that. Sabi ko na lang. Who are not close with? Ang tanong na nagmula sa likod ko. Walang ya. Kanina pa ba siya? Akala ko'y sobrang gagabihin siya nung uwi kaya naman parente pa ako dito. Nag-dinner na ako ng 6:30 kasi wala naman siya at hindi ko na kailangang hintayin pa. Tapos nandito na siya ngayong 8 p.m. pa lang. There he is. Narinig kong sabi ni Glenda na kinatingin naman ni Albert. What is it? Ang direktang tanong niya dito. Knowing my best friend, she will surely say what she wants to say. We are telling her to invite us over to your house. But she said, you're not that close to do that. Naipikit ko ang aking mga mata dahil siguradong uusok ang ilong niya sa galit. It will be safer for her if you will just visit her here. Napatingin ako sa lalaking ipinaglihi sa sama ng loob dahil sa narinig ko. Natahimik din ang mga kaibigan ko dahil sigurado akong hindi din nila inaasahan yun. Why are you suddenly quiet? Is there something wrong with what I said? Tanong pa ni Albert. No, nothing. Sabi naman ni Melvin. You can come here anytime. Sabi pa ni Albert bago ito tuluyang pumunta sa walk-in closet para siguro magpalit ng damit. Hindi ko maiwasang sundan siya ng tingin dahil sa mga narinig ko. Anong nangyayari sa kanya? May sakit kaya siya?
Napatingin ako sa aking mga kaibigan at nakita kong kakaibang ngisi sa kanilang mga mukha. Stop it! Ang nanlalaking mga matang sabi ko sa kanila na naging dahilan upang sila'y tumawa. Dahil nagkasundo na ay itinigil namin ang video call at ako naman ay nagtungo na sa kama upang maging mas komportable ako sa paglalaro. Nakita ko nang pumunta sa bathroom ang aking asawa so malamang sa malamang ay maliligo ito. Nagsimula na kami magkakaibigan sa paglalaro at sinabihan ko sila na pang-content ko ito kaya dapat nilang ayusin. Higit sa lahat ay hindi ko sila iimbitahan dito sa bahay kapag nang-answer sila. Sabi ko na ako na lang dapat na nagtangke. Sabi ko habang nanggigigil ako kay Melvin na malamang ay si Glenda ang pinaglalaro. Bestie, give the phone back to your boyfriend. Sabi ko sa kanya sakto namang upo ni Albert sa tabi ko. Grabe ang bango niya at tuloy gusto ko nang itigil ang paglalaro at siya na lang ang laruin ko. Charot. Tapos naramdaman kong lumapit siya sa akin na tiningnan ng aking nilalaro. Nailang tuloy ako at hindi ko malaman ang aking gagawin. Hoy Isabel, bakit hindi mo napatay yun? Ang sabi naman ni Nick. Ako ang fighter at low health na siya at dahil sa sinabi niya ay muli akong nabalik sa aking huwisyo at hinabol ang kalaban. Sama ka bestie, baka may nakaabang na kasama ng kalaban. Ang sabi ko tapos isinundan ko si Angel na patong lang ng patong tapos mananakbo kapag namatay na ang pinatungan. Pero hindi siya makakatakas sa akin lalo pa at may ultimate ako. Kaya ako ng mundo. Stand mo si Cyclops pag SS siya sa akin ha. Sabi ko kay Glenda na siya may gamit ng high lows. That was good. Nagulat ako dahil sa sinabi ni Albert. It's my first time watching someone play that game and I guess you're good. Sabi pa niya tapos ay kinuha ang kanyang cellphone at may kung anong ginawa doon. Patuloy naman kami naglaro at pagkatapos ng isa pang game ay nagkasundo na kaming tumigil. Nag-agree agad ako dahil parang ang hirap maglaro kung nararamdaman kong kamay ng aking asawa na pahaplos-haplos sa tagiliran ko. Nung una akala ko'y kinakalabit niya ako at may sasabihin. Pero nang tumingin ako sa kanya ay busy naman ito sa kanyang phone. Marahil ay nagfe-feeling close din ito sa akin. Okay lang naman kaya lang nananayo ang balahibo ko sa katawan dahil sa ginagawa niya. Inilagay ko sa bedside table ang aking phone tapos ay nagready na ako matulog. Dan? Tanong pa niya. Obvious ba? Tanong ko din na hindi naman sarkastiko ang dating pero nangunot pa rin ang noon niya. Can't I ask you without giving me a sarcastic answer? Tanong niya kaya na nahimik na lang ako. Malay ko bang sarcastic pala ang dating sa kanya samantalang sa aming magkakaibigan ay normal lang ito. Nahiga na ako at naalala ko sinabi sa akin ni Glenda nung nakaraan na dapat daw akitin ko si Albert kung talagang asawa ko nga siya. At dahil sa nangyari ngayong araw ay malamang nasabihan na naman ako noon. Paano nga kaya kung iyon ang gawin ko? Makalimutan niya kaya ang Sandra na yun kung sakali? Hay, malay ko. Itulog ko na lang kaya ito. Ipinikit ko ng aking mga mata na maramdaman kong hilahin ako ng aking asawa palapit sa kanya. Are you going to sleep without telling me what you've been doing the whole day? Ang tanong niya. Nakaharap ako sa kanya at nakatingin siya sa akin kaya naman malinaw na malinaw naming nakikita ang isa't isa. You already saw it. I played the whole time and then edited some for my content in my SSS page and YouTube. Are you not going to ask me how I've been? Wala namang masama sa tanong niya kaya lang bakit parang iba talaga siya ngayon? Ano ba talaga ang nangyayari sa kanya? Not interested. Sabi ko na lang. Baka sabihin pa niya ay interesado nga ako. Wala naman siyang sinabi at tinitigan niya lang ako. Bigla tuloy akong kinabahan at napaisip na baka nagalit ito sa sinabi ko. I see. Sabi niya tapos bumangon sabay labas ng silid. Nagtaka naman ako syempre. Nagalit ba siya sa sagot ko? Ayoko magtanong kasi ayoko malaman kung nambabae ba siya o may ginawa siyang hindi maganda. Alam ko naman na okay yung kumpanya niya. Dahil kilala naman siyang genius sa larangan ng pagnenegosyo. Naisip kong baka may kinuha lang siya kaya naman nagdesisyon akong hintayin siya. Pero nang magkakalahating oras na ay hindi pa rin siya bumabalik. Nagchat na ako kay Glenda at sinabi sa kanya ang nangyari. Loka-loka ka talaga. Hindi mo man lang ba naisip na maaaring nagsisimula na siya maging asawa sa'yo? Binigyan mo sana siya ng chance. Sabi niya. Malay ko ba naman kasi ano? Tsaka sana sinabi niya sa akin para hindi ako manghuhula sa bawat actions niya. Sagot ko naman, he is a very proud man. You should know that many women wanted him for themselves. But he is yours. Why can't you be nice to him? Kaibigan ba kita? Ako pa talagang hindi nice sa kanya.
Alam mo ba ang first encounter namin? Ang sabi ko sa kanya na naging dahilan ng pag-uusisa niya at nasabi ko sa kanya tungkol sa aming first kiss. It was so romantic. Sabi pa ng bruha. Kung hindi ba naman loko-laka talaga ito? Imagine, he thought he knew and it turned out that you didn't. It was very romantic first encounter. Dagdag pa niya. Madami pa siyang sinabi sa akin kasama na ang maging mabuting asawa na lang para kay Albert. Handa naman ako para doon kaya nga lang, hindi ko alam kung ganoon din siya. Pinayuhan niya din ako na akitin ko nga daw para makalimutan ng babaeng laging nasa isip niya, paglasing. Wala naman daw masama kung gagawin ko yun dahil mag-asawa naman daw kami. Sa madaling sabi, napaisip ako sa lahat ng pinagsasabi niya sa akin at talaga namang naiinganyo akong sundin ito, lalo na sa part ng pang-aakit. Hindi ako marunong pero sabi nga niya ay lamang na ako dahil bata. Maganda at sexy ako. Napapikit ako ng mata at nagmuni-muni ng ilang minuto bago ko tuluyang bumangon sa kama at tinilapag sa bedside table ang aking phone dahil tapos na kami mag-usap. Pumunta ako sa bathroom at naligo tapos kumuha ako ng medyo revealing na pangtulog. Humiga ako ng malalim bago ko lumabas ng bathroom. Pagkatapos kong bisitahin ang sarili ko sa salamin, hindi naman ako mukha malandi kaya hindi naman siguro iisipin ni Albert na inaakit ko siya kahit na yun naman talaga ang plano. Saktong pabalik na ako ng kama nang bumukas ang pinto ng aming silid at iniluwa ang aking asawa na sobrang gwapo at lasing. Putik, lasing? Ano to? I-imagine na naman niya si Sandra na kasama niya at hindi ako. Dahil sa naisip ko'y napalitan ng galit at inis, ang kanini medyo kinakabahan at excited kong pakiramdam. Kaya naman dumiretso na ako ng balik sa kama. Isabel? Ang tawag sa akin ng damuho pero hindi ko na siya tiningnan pa. You're angry? Sabi pa nito na naging dahilan para tumingin ako sa kanya. You wouldn't? You're drunk again. Sabi ko naman. Ano? Bigla mong na-miss si Sandra kaya bigla kang uminom para makita mo siya sa panaginip mo? Dagdag ko pa at nakita ko na galit siya sa akin at papalapit. Ngunit kahit ganun pa man, ay hindi ako natakot. Siya pa nga ang dapat makaramdam ng ganoon. I already told you that I'm not going to cheat on you. Sabi niya, pagkalapit. And I should be thankful for that. You're jealous. Sabi pa niya tapos nakita kong napangiti siya. Nagsiselos nga ba ako? Siguro nga pero yun ay dahil lang may iba siyang babaeng tinatawag. Kahit naman sino, di ba? Walang kinalaman ng pagsiselos doon. Bakit okay lang din ba sa'yo na banggitin ko ang ibang lalaki sa pagtulog ko? Over my dead body. I'm not going to allow that. Ang mabilis niyang sabi. Just a mere touch from your friend made me jealous. He added. Napatanga ako. Did he just admit that? Speechless? Ang tanong pa niya. Naloloko na nga yata ang isang to. Sala sa init, sala sa lamig. Ano ba talaga kuya? And you wearing something like this? Sabi pa niya sabay hawak sa strap ng aking suot bago niya dahan-dahang hinila pababa. Are you seducing me? Ang tanong niya ulit at muntik na akong mag-oo. Kaya lang naalala ko ang sinabi niya noong nakaraan na hindi siya lasing para maisipan niya akong gawa ng hindi maganda. Kahit windang pa ang isip ko sa pag-amin niya na nagsiselos nga siya. Ay tinapi ko ang kanyang kamay sabay sabing ang akala ko hindi ka nababalik dito. Kaya nagpalit ako ng damit. Tapos tinalikuran ko na siya at bala kong magpalit na ulit. Nawala na ako sa mood para akitin siya. Dahil nga lasing na naman siya. Ayaw kong ibigay ang katawan ko para lang tumawag siya ng ibang babae sa huli. Bago pa ako makalayo sa kanya, ay hinila na naman niya ako. Minsan nakakapagod din maging maganda. You're the one who said you're not interested, he said. Dahil hindi naman talaga ako interesado. Sabi ko dahil ba doon kaya siya uminom? Ayoko malaman that you cheated someone. Hindi ko gusto marinig na ipagmamalaki mo pa sa akin na may isang tao na naman ang nadagdag sa takot sa'yo. Ang hindi ko man napigilang sabi at nakita kong parang nasaktan siya sa sinabi ko. Is that how you know me? He asked. No, I don't know you at all. Sabi ko pa. Tapos tinalikuran ko na siya. Hindi na ako magpapalit ng damit dahil parang hindi na rin naman siya magtatangka pagkatapos na naging usapan namin. Nakahiga na ako at handa na matulog nang bigla siyang sumampad din sa kama at paresahan akong iniharap sa kanya. Since you already think that I am that kind of person, why don't we make it worse? Sabi niya tapos, sinibasib niya ako ng halik habang nakadagan siya sa ibabaw ko.
Nagsumikap na naman ako manlaban kahit na alam kong wala naman itong pupuntahan dahil nakakapanghina din naman ang salungatin siya. Sa lahat ng gusto niya ay bumigay na lang din ako. Hinayaan ko na siya sa gusto niya mangyari. Nadadarang na ako sa aming paghahalikan. Pakiramdam ko'y nagliliyab na ang lahat-lahat sa akin at iyon ay dahil sa kanya. Tell me you wanted me. Utos niya. I want you. Ang sabi ko naman. Napatingin siya sa akin tapos hinalikan niya akong muli. Hindi niya siguro mapaniwalaan na gano'n niya lang ako kadaling mapapasunod. Grabe na ito, Ali. Ang hindi ko napigilang mabigkas ng aking bibig na ikinadilat kung bigla. Ganon din ang pagtigil niya. Nakakapagod pero grabe sa pakiramdam. Ngayon ay nakatitig siya sa akin at ako naman ay hindi makatingin ng diretso sa kanya. Nakatuon ang kanyang siko sa kama habang ang ulo ay nakaunan sa kanyang braso. That was wonderful. Sabi niya, hindi ko alam ang sasabihin ko kaya hindi na lamang ako umimik. Mahirap na baka kung ano na naman masabi ko, sobrang nakakahiya na. He touched my face after he put some of my hair strands at the back of my ear. Tapos ay muli na naman niya akong hinalikan at syempre, tumugon na naman ako. Ilang ulit pa naming pinagsaluhan ang tamis ng aming pagmamahalan. Pagmamahalan sana sa iba, kaso mo, hindi naman kami normal na mag-asawa. Pero gusto kong ganoon. Sana nga lang ay matutunan namin pareho na matanggap ang isa't isa. Handa naman ako. Siya lang naman ang hindi ko maintindihan. Kapwa na kami nakahiga at dahil nga nakainom na, ay mabilis na nakatulog ang loko. Ako naman ay nakatingin lang sa kanyang mukha. Talagang napakagwapo niya at under different circumstances. Masasabi ko na napakaswerte ko sa kanya. Napaka-mature niyang tingnan at lalaking lalaki. Sa bagay, siya ay 35 years old na samantalang ako'y kakagraduate lang ng college na sa edad na 21. Hindi ko masisisi si Glenda kung masabi niya na matanda dahil malaki nga ang agwat ng aming edad. Lumipas pa ang ilang minuto at nagtataka ako kung bakit hindi niya binabanggit ang babae niya. Gayong nakainom nga ito. Naghintay pa ako sandali ngunit sobra na ang antok ko. Hindi pa rin siya nagsasalita kaya naman minabuti ko magpadala sa antok at ipikit ang aking mga mata. Wala na akong naramdaman o narinig na anuman at sa hindi inaasahan ay sobrang sarap ng tulog ko na parabang mahal na mahal ako ng taong katabi ko. Sana nga ganoon. Kinabukasan ay ako na lamang ang nasa kama nang imulat ko ang aking mga mata. Medyo masakit ang aking katawan pero alam ko sa sarili ko na nagustuhan ko ang nangyari nagdaang gabi. Patayo na ako nang bigla na lang bumukas ang pintuan ng bathroom at lumabas mula doon si Albert. Napatingin siya sa akin at ganoon din naman ako sa kanya. Pero dahil nahihiya ako ay iniiwas ko ang aking paningin. Nanatili na lang ako nakaupo sa kama habang nakatakip ang comforter sa aking katawan. Hintayin ko na lamang na pumasok siya sa walk-in closet bago ako pumunta sa bathroom. Why are you covering yourself? Ang tanong niya na hindi ko inaasahan. Don't tell me, after what happened last night, you felt shy? Dagdag pa niya. Bakit naman ako mahihiya? Ang arogante kong tanong na ikinangisi naman niya. Pinagtatawanan ba ako ng siraulong to dahil napasunod niya ako sa gusto niya mangyari kagabi? Then take that off. Sabi pa nito. No way. Sabi ko naman, then you are really shy about what happened? Hindi ha? Then why are you covering yourself? Bakit ko naman ipapakita sa iyo maganda kong katawan na bear? I did more than just looking last night. Kaya nga ayaw ko na ipakita sa iyo dahil kung ano-anong ginagawa mo. Sabi ko na lang, can't you just go and get dressed already? Dagdag ko pa. Para kasing wala itong balak magbisa samantalang nakatapis lang ito ng tuwalya. Madamot ka, sabi nito na gusto ko talagang ikatawa. May palagay akong sanay siya na laging nagsasalita ng Ingles dahil sobrang islang ng Tagalog niya. Tapos bigla niyang tinanggal ang tapis niya na ikinagulat ko. What do you think you're doing? Ang sigaw ko na ikinatawa niya. I am letting you see my nakedness. Sabi pa nito. Ayaw kong makita. Get dressed. Now! Sigaw ko ulit, sabay pikit habang takip-takip pa ito ng aking mga kamay. Maya may naramdaman ko na lang na hinihila niya ang aking kamay kaya naman napatayo na ako. Open your eyes, sabi niya. Alam kong nangyari na ito pero ibang usapan na ngayon. Good morning! Bigla na lang niyang sinabi bago ako hinalikan. Shit! Bad breath pa ako samantalang ang bango na ng hininga niya. Putik na yan, nakaka-turn off ako sigurado. Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.